Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 7, 2025. So Tuesday nga po at nilaglag tayo ni PSE natin. So nakita nyo naman yung galaw ng US market kagabi, medyo malakas po siya. So doon napunta yung sentiment ng market natin. Kaya tignan mo, marami sa mga stocks natin is laglagan for today's trading natin. So di ba napansin natin last year, ganun din naman, crypto at saka US market yung umakyat. Pero yung Philippine stocks natin is pabagsak. So kaya ang in-expect natin sa start ng year, kapag may na yung US stocks, malakas si PSE market. So kabaliktaran yung nangyari kagabi naman sa kanya. So medyo malakas yung drop natin. Nag-drop ulit tayo ng 1.2%. Tapos ito pa, may bad news ulit. Mas malaki yung lumabas na foreigners dito sa market natin. Meron tayong 894.32 million net foreign sales. So halos 1 billion po yung lumabas sa market natin. So expect wala munang masyadong magandang galawan sa mga blue chips ulit natin. Pero meron pa rin gumagalaw dito sa mga small caps natin kagaya ni Now. So pinitik si Now natin at saka si ABS-CBN nag more than 20% yung kanilang galawan naman. So ewan ko lang si Now kung anong catalyst. Pero si ABS-CBN, meron ako nakikita mga posts with regards sa yun yata isasalang na naman sa Congress yung license to operate as a television network, pero wala nga siyang frequency, di ba? Yun yung napunta kay TV5 ba, yung napunta yung channel 2 natin. Okay, so tignan natin kung ano yung nangyari dito sa mga stocks mo natin. So medyo matamlay ngayon yung galaw natin, medyo marami tayong naglaglagan, nag-profit taking ng iba kasi negative nga yung sentiment ng ating market. So dito nanguna sa listahan natin, pero nag-drop siya ng 9.42%. So alam naman natin, di ba yung drawing natin sa kanya kahapon, medyo na-hit na niya yung trend lines natin. So siguro maghanap ulit siya ng support. So meron siyang, tapos meron din siyang 23 million net foreign sales. So by the way, nag-close tayo ulit malapit sa MA9, 6,545.38. Okay. So number 2 sa lista natin si SCP, so mataas na rin to. Nag-drop siya ng negative 4.2% and meron siyang 2.45 million net foreign sales. So pero ang gusto ko lang, parang okay lang sa akin yung galaw ni SCP. Tingnan natin bukas kung anong galaw niya. Pero parang okay lang yung galaw niya kasi parang nagkaroon siya ng flag formation. So tingnan natin kung ma-establish pa rin niya yung support niya bukas sa trading natin. Tapos si APL, di ba, medyo pumitik din to. Hindi rin natin alam kung bakit siya pumitik. So nag-drop siya ng 11.94%. So puro profit taking na nga po siya. And meron tayong 34K na net foreign buy sa kanya. So ito yung bago na mababantayan natin. So now, nag-up siya ng 20.34%. So pinitik siya and meron siyang 149K net foreign sell. Tapos si ABS-CBN, ito may rumors. So 23.41% yung medyo solid yung yung candle nitong si ABS-CBN. Pwede pa rin palang mabuhay ito kasi yun nga pag-uusapan na naman yung yung license to operate niya sa local frequency, di ba? So, yung kasi wala sa kanya ngayon, nasa YouTube lang siya. So, wala siyang presence. Muwi nga ako sa probinsya namin, di ba? So, medyo kakaiba pag wala ang ABS-CBN sa TV channels natin. Okay. And then si Plus is, ayun, medyo nag-bounce yung alaga natin. 1.97% and meron siyang 11.65 million net foreign buy. Okay, so halos karamihan maganda yung nakita natin dito maliban kay dito SCP at saka APL. Pero kung papansinin mo, marami sa mga big caps. So Ali nag-drop siya 3%, BPI negative 0.8, ICT negative 2.58. So marami sa kanila is laglagan po yung ating mga big caps, which is yun nga sabi natin, ini-expect natin habang malakas pa rin po si US market. Magiging malakas pa si US market for the coming few weeks kasi inauguration ni Donald Trump, di ba, January. So siya na yung magiging bagong pangulo ng US, which is pro-crypto at saka pro-US po siya. Okay, so disclaimer pa rin guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung ating mga review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stock. So meron pong risk, due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow po ako dito sa ating Flabby Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group kung gusto mo ng guide sa
trading sa Philippine markets natin. Okay? So, check mo na po yan. So, yung ating trending stocks review. So, maganda yung reviews natin from the last 2 days kasi nga maganda yung galawan ng ating mga penny stocks. Company reviews, sample trades sa market, mga basic indicators, fundamentals, risk management, plus yung ating PSE stock market studies naman. Mga basic lang po. Tapos, crypto ko to, follow mo na lang po ako dito para sa mga play to earn games naman natin. Ayan. So, hindi pa matunog ulit yung mga play to earn games natin. Okay, pero si crypto, di ba? Umabot na siya, si Bitcoin, umabot na siya 102,000 USD per Bitcoin, di ba? Laki. So, follow mo din po ako dito sa ating social media na Facebook account na Palaboy Trader. So, check na lang po yan or Facebook page na Palaboy Traders. Pili ka na lang po sa dalawa. Follow mo na lang. Yung ating Bodega Peak para sa article sa local market, US, and bandang cryptos. Tapos ano ba yung mga balita natin for today. So medyo late yung mga upload ko sa kanya. So hanapin natin yung pinaka-summary muna. Meron ako nakita dito na summary. Okay, so very bad yung summary ng market natin kasi may drop ulit tayo na 894.32 million. So medyo malakas po yung yung drop natin na yan. Mas malaki pa siya dun sa drop natin last week. Kasi last week meron pa tayong pondo na 100 million and foreign buy pero ngayon na-erase na lahat yan. So time will tell na lang kung magdo-double bottom tayo sa 6,300, di ba? So yun sisilipin natin. So nag-drop tayo 1.2% and tinamaan is yung mga paborito natin sa properties nag-drop ng 1.67% and services nag-drop ng 1.88%. So marami sa mga alaga natin sa big caps is laglagan na naman po. Kailan kaya asenso yung mga alaga natin? Foreign funds bought, CBC, which China Bank, PNB, PSE, SLF, APF, Gen, Manila Water, SCC, halos break-even na yata si SCC. CNPF, Keeper, Monde, Costco, SM, A-REIT, CLI, Globe, at saka C+. So foreign funds sold, AUP, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASEN, Meralco, SCP, Shell PH, DNL, AMI, GSMI, CHP, AC, Aboites, AGI, DMC, JT Cap, Ali FLI, MEG, MRC, MREITs, Tel, Converge, at saka C. Dito naman natin. Okay, so corporate stories, ano ba mga balita dito sa mga stocks? Jollibee has announced its subsidiary Milk Shop International will acquire a 70% ownership stake in Moonmon Food. Okay. FGen has received authorization from DOE to operate and maintain its interim offshore liquefied natural gas, Frutas. Plans to invest, laki niya, no? 500 million in 2025 for 100 new stores. Dito confirms plans to reduce capex to 15 to 20 billion peso. And then Meralco announced power generation subsidiary PowerGen through Pacific Light Power has been awarded the right by the Energy Market Authority sa Singapore. So yan yung balita natin from the last few days naman sa kanya. Okay, so XE, nag-drop si XE natin, profit taking na rin. So di pa tayo nakasakay dito. Next Gen Energy Corporation has increased its stakes in solar subsidiary, solar-powered agri-rural communities. Nickel Asia is in talks to sell its 15% stake in Coral Bay Nickel to Sumitomo Metal Mining. Okay, so hopefully makatulong sa price action niya. URC has partnered with Ninja Ban Philippines, Robinson Land. So ang TP niya is, baba na pala ng fair value niya. 14.2 yung last na review ko sa kanya mga 20 pesos pa eh. So yung current price niya is 13. So konti na lang yung upside pala ni Robinson natin. Breaking, so nag 101.8 o 102k na si Bitcoin natin kanina umaga, calling the shots. So ayan, ito reco ni Nicolo. So sa REIT, si A-REIT, CREIT at saka si RCR. Sa Power, AP at saka Meralco. Sa bank, BDO, Metrobank, Security Bank, Consumer, Jollibee, Monde at saka Pure Gold. Sa Telco, Converge pa rin siya at saka si Globe naman natin. So momentum leaders, nanguna na si SCP dito sa sa 2025. APX 10%, CBC 8%, PNB 5%, A-REITs 3.56%. Okay. So Jollibee announced subsidiary Milk Shop
nag-increase siya. Ayan, oh. So may bago na naman siyang product, 70%. Share buyback Costco Ali. So kahit nabagsak yung Ali natin, may share buyback pa rin naman siya. Okay, mga consumer. Asia Best Group will be transformed by PLC. Okay, so bago news. Pero wala dito si ABS-CBN. URC partnered with Ninja Ban. Manila Water announced completion of major service improvement. Robinson appointed. Okay, so may bago sila. Tapos si Nickel natin. Okay, ano pa ba? Ayun, nag-102 si Bitcoin kanina umaga. Yung mga US stocks, ayan, kung nagtitrade kayo, yung mga alaga natin na AI stocks, medyo gumagalaw. Si Nvidia, gumalaw naman siya. So, tignan natin kung aakyat ulit mamaya. Kasi yung futures, medyo mataas na naman siya. Okay, so wala na, no? ABG to be transformed. Okay, so US market, medyo malakas nga po kagabi. So yan yung culprit natin. Malakas sila. So lahat ng foreign investors nasa US market natin. Okay, so patalasas po ulit yung ating Patreon. So sabi nga natin, tama-tama, January, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sobrang hirap ngayon. Pero kung gusto mo ng guide, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay, so silip tayo. Hindi kayo mag-double bottom tayo sa lakas ng net, 'di ba? Lakas ng net foreign sell ulit natin. So 6.3 to 6.8 pa rin. Okay, bad candle for today. Tingnan natin bukas yan pero bad sign kasi medyo nauntog tayo dito sa bago tayo magkaroon ng breakout dito sa RSI 50 level naman. So makita mo dito medyo nauntog si RSI pero medyo okay pa rin si MACD formation. So tingnan natin bukas. Hopefully bukas, hindi na net foreign sell kasi kung net foreign sell pa rin tayo, mas malaki yung chance na mag-double. Huwag naman sana, pero mas malaki yung chance na mag-double bottom tayo dito bago tayo mag-recover for 2025 kapag wala pa rin tayong nabibilang na net foreign buy. So 2025, negative po yung net foreign buy ng Philippine markets natin. Okay, so ganyan yung projection natin for the short term kasi wala yung net foreign buy. So 6.5, nag-drop tayo ng 1.2%. Okay, so medyo marami nga po yung bumagsak sa mga big gaps. Ayan, URC minus 2.9, SM minus 1.79. Yung mga akala natin nagre-reverse na Ali minus 3%. Ayan, nasama si dito. Sino pa? Si Bloom. Kala ko to, pa-reverse na minus 4% ulit. Converge, parang mag-breakout diba kapon. Pero wala din, minus 3.88%. Okay? So medyo marami yung drops sa big caps. So yung mga winners, so ABS-CBN, mamaya silipin natin yan. Mukhang ito yung bagong apple of the eye ng mga traders, 23%. Si Now, 20%. Ewan ko kasi siguro telco, di ba? Tignan natin kung nadawit lang si malakas yung volume niya, 5 million. Tapos si Baita, nabuhay si Baita, 9% ulit. Pero lower low si Baita natin. Tapos si CHP, ito medyo nagparamdam kanina umaga. So nagbe-breakout na naman for panalo talaga yung bili ni DMC dito. So 4%. Sino pa? PX, 3%. Ayan, nagbe-breakout na rin siya. Okay, so meron pa rin namang gumagalaw kahit na marami tayong laglag. So Apollo, ayun na yung trap natin, 11.94%. Dito, minus 9%. So puro trap na tayo ngayon kasi puro profit taking. ABA, so trap din siya, no? Minus 5%. Bloom, minus 4%. Converge nga. Tapos CREC, hindi na tuloy si CREC, no? Minus 3.5%. STI, yung alaga natin. Ako, ito na, X-date bukas. Hopefully, hindi na masyado bumagsak. Minus 3%. Ali, minus 3%. Bell, minus 3%. Kala ko okay na si Bell. Ayaw pa rin pala. 2.9 si URC. And si ICT is minus 2.58. Alter, taas pa rin, no? Minus 2.48%. Okay. So, yun po yung mga movers. Silip tayo dito sa US bago natin pag-usapan yung mga trending stocks. Okay. So, base dito sa galawan, okay, mukhang green pa rin mamaya si US market. Tingnan natin. Kasi malakas kagabi. Ayan o. So, halos positive lahat. S&P Futures, 0.09% positive. Dow Futures, 0.05%. Nasdaq Futures, 0.07%. European markets, mix.
pero majority is okay. And Asian markets, majority is medyo okay siya ngayon. Ayan. So, Philippines lang yung napag-iwanan na naman tayo. Crypto, so malakas po siya. 101K, so marami na naman pumitik dito. Ethereum 3.6, BNB 727. Sino pa? Ada 6%. Si Dodge 1% lang. Si Shiba 0.3. Okay, so malakas. Malakas ng crypto talaga. Okay. So, pag-usapan natin, mabilisan yung ating mga trending stocks. Okay, ito na. So, mahirap talaga maging greedy. May time talaga na kailangan talaga mag-profit taking, no? So, pero kung ewan natin, di ba? Pero ito kasi si dito natin, medyo malakas na kasi, di ba, yung bilang natin sa kanya. So, nauntog na siya. Hindi na niya na-reach yung pinag-uusapan natin kahapon. So, ilalagay natin as resistance. And then, parang ito yung trend channel na sinusundan. So, worst case scenario, magre-retest tayo ng mga 1.8. Worst case scenario. Pero kung meron pa rin naman volume bukas, tingin natin kung mag-retest lang siya dito sa 1.95. Pero ito na yung pinapakita niya, yung trend niya ngayon, di ba? As of now, itong malaking trading channel na to. So parang ganun yung kwento niya dito. So nag-up, nag-down, nag-support, nag-up ulit. Tignan natin for the coming few days kung ganun ulit. So profit taking muna, kumbaga dito natin. So negative yun lang, lakas lang. Negative 9.42% and 26.23 million net foreign sell. Okay? So profit taking muna si dito, wala tayong balita diyan. Next, ganun din si SCP. Kasi taas na ito eh. Pero yun nga, gaya sabi ko sa inyo kanina, nag-establish siya ng flag formation. So baka meron pa, di ba? Kumbaga, tignan natin kung meron pang karga for the coming few days si SCP. Kasi lumalaban pa rin naman siya eh. Okay? So, tignan natin ako. Hindi lalabas tong malaking dalawang volume na to, no? So, pinaka-support is 11 and drop pala tayo. 4.2% and 2.45 million net foreign sell. So, profit taking na rin kasi overbought na yung ating stocks. And kanina naman, nakita nyo, lahat ng stocks is, majority is nag-profit taking. Pati yung mga alaga natin sina STI, nag-profit taking na rin po sila. Okay? So next, Apollo. So bull trap o bear trap si Apollo natin. So naging negative sign yung hindi yung inaantay natin na flag formation, di ba? So hindi siya natuloy. So on the way siya para maghanap ng support. Ang pinakamalapit na support is 0.0054. So ang gusto natin makita sa kanya kasi nagdi-decline siya, nagpa-profit taking. So bumagsak ulit siya pero dapat meron siyang Dow G para makakita tayo ng continuous na pattern ng kanyang higher low. So 11.94%, yun lang, malakas talaga yung drop. And meron siyang 34K net foreign buy. So gaya na sabi ko sa inyo, manage your risk na lang po kasi overbought and kilala niyo naman MB1, MB2, Saipon natin, wala pa rin naman balita. Next, Sinaw, tingin ko napasabay lang po Sinaw kay ABS-CBN kasi mga telco ang usapan natin. Okay. So binomba din siya ng 5 million na traded volume, 20% and 149K net foreign sell. So nagkaroon siyang konting resistance which is tama naman dito lang. Yung pinaka-support bukas kung negative sentiment ng market, pwede siya mag-retest. Pero pag hindi, pwede pa siyang umarangkada, di ba? Siyempre. So ganun yung mga anticipation natin. So nagkaroon din siya ng spike, pullback, and then another bounce. So mukhang gustong ilaban bukas si Now natin. So kailangan makita natin mag-break sa 0.74 para may continuation yung pattern natin. Catalyst wise, wala. So ABS-CBN, so may mga nakakita lang ako sa Investa, wala naman siyang disclosure, pero yun po ang sabi nila. So pinalalabas parang merong papel para pag-usapan ulit sa Congress si ABS-CBN natin. So yun yung catalyst natin which is as long as may rumors, good para sa stock natin. So na-break niya yung 4.74 and MA100 long time resistance. So on the way tayo para mag-retest. Dito naman sa 5.52. So ito yung mga maganda, no? During this time na meron mga rumors yung stock,
So solid din yata to kasi 6 million yung traded value. Ayan, solid din yung ano niya. So may mga nag-trade talaga kay ABS-CBN. So most likely meron ulit tayo nito bukas na. So 23.41% wala siya net foreign buy. So mga locals yung bumili sa kanya. Okay? So may rumors tayo. Next, si Plus, yung alaga natin. So medyo nag-bounce sa, yun, maganda. Nag-bounce sa MA9. So on the way tayo sa retest ng 30 o 29.57. So ito na lang susundan ko sa kanya kasi ito talaga yung pinaka-trend niya. As of this time, so overbought pa rin siya. So gaya ng sabi natin, watch out na lang dun sa mga mahilig bumili sa overbought condition. So nag-up siya 1.87 and 11.65 million net foreign buy. Okay? So yun na lang muna yung ating review. So medyo hirap pa rin yung mga blue chips po natin. Tulog pa rin. At mukhang dahil malakas po yung foreign sell, mukhang pag-uusapan pa rin natin for the coming few days is yung ating mga penny stocks pa rin. At saka ito mga trending stocks. No choice. Yun talaga yung galawan ng market as of this time. Okay po. So yun lang. Maraming salamat. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Budigitik, Twitter, and Patreon sa mga gusto na guide. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.